Higanting tuna nga lulutuin ko ngayong araw dito sa aking dream kitchen at pupunta nga tayo sa school para ipamigay itong mga niluto ko. Sobrang saya ko nga ngayong araw sa lulutuin ko ngayon dito sa aking dream kitchen kasi nakabili nga kami ng 36 kilos na giant tuna. At talagang first time ko nga lang makakita ng ganito kalaking isda kaya tuwan-tuwa nga ako at excited na excited ako na lutuin to. At nabalitaan ko nga nakakahuli nga lang daw ng isda nga na to kaya asahan nyo na talagang fresh nga itong iluluto ko. At sigurado nga ako na marami nga talaga tayo mabibigyan ng pagkain sa sobrang laki nga nitong isda na to. Kaya naman hindi na nga ako nagpatumpik-tumpik pa at agad-agad na nga naming lulutuin nga itong napakalaking isda nga na to. At dahil nga malaking isda to talagang hindi ako marunong maghati-hati nito kaya nagpatawag ako ng expert. Nagbibenta nga kasi ng isda tong sila Tatay Junior kaya talagang basic na nga lang sa kanyang paghahati nga nitong napakalaking tuna nga na to. Tinanong nga ako dito ni Tatay Junior ko ano nga daw gusto kong hiwa ang gawin ko nga daw dito at sinabi ko nga yung hiwa na marami nga kaming mabibigyan. At talagang habang inihiwa nga tong napakalaking isda nga na to talagang sobrang ako nag-i-enjoy nga sa panonood. Napapanood ko nga lang kasi sa ibang bansa nga yung paghahati nga ng mga malalaking tuna kaya sobrang laking tuwa ko nga na napapanood ko na siya sa personal. At ang gusto ko naman nga makita sa personal nga kung paano hinuhuli nga ito yung ganito kalalaking mga isda kasi sa sobrang laki niya para nakasang pati. Tinry ko nga na ako naman nga maghihiwa nga nitong napakalaking isda nga na to kasi akala ko nga madali yung pala hindi. Kaya naman pinaubaya ko na nga kay Tatay Junior ang paghahati nga nitong napakalaking isda nga na to kasi pag ako nga naghati talagang gabi na hindi pa nga ito natatapos. Gumamit na nga rin dito si Tatay Junior nga ng pamukpok nga para mas mabilis nga namin makat nga itong napakalaking isda kasi napakatigas nga nung pinakatinik ng isda na to. At talagang naniwala na nga ako pati si Tatay Junior nakakahuli nga lang daw nitong isda nga na to kasi talagang fresh na fresh siya kasi pulang-pula nga yung pinakalaman. Kaya sigurado ako na masasarapan yung mga pagbibigyan nga natin nito kasi talagang fresh na fresh nga itong iluluto natin sa kanila. Kaya naman nung unti-unti na nga nahati ni Tatay Junior nga itong napakalaking tuna nga na to, hinanda ko na nga rin dito nga yung tray na paglalagyan namin. Napakalaki nga ng tray nga na to pero nung nilagay ko yung hiniwa nga namin sa napakalaking tuna talagang malapit na agad siyang hindi magkasya. Kaya mas lalo nga ako nakasiguro na marami nga tayong mabibigyan nga ng pagkain dahil nga sa napakalaking isda nga na to. At bukod kaya sa tuna, sino pa kaya mga isda na pwedeng kainin na lumalaki ng ganitong klaseng kalaki? Comment nyo nga po. Ito pa nga lang kasing tuna nga nakikita ko nga na ganito kalaki kaya talagang nagulat ako nung nakita ko siya sa personal. At talagang lahat nga na nakikita nga namin tinik nga dito talagang pinagtatatanggal nga namin na talagang nililinis namin siya ng maayos para talaga walang sasamang tinik at talagang safe nga siyang kainin. At habang inihiwa nga itong napakalaking tuna nga na to parang gusto kong maglabas nga ng kalamansi at toyo at isaw-saw agad to kahit hilaw pa nga kasi mukha talaga siyang sashimi sa sobrang fresh. Pero dahil hindi nga to para sa akin kaya naman hindi ko nga gagawin yun. At nung nakita ko nga na madali na nga lang yung paghihiwa sinabi ko nga kay Tatay Junior na ako na nga magtutuloy at ako na nga maghihiwa-hiwa neto. Ito nga lang kasi ang kaya ko yung mga madadaling part na paghihiwa nga neto at hindi ko nga kaya talaga na ako maghihiwa ng isang buong malaking isda nga na yun. At nung natanggal na nga namin yung dapat tanggalin nga dito nga sa napakalaking tuna nga na to yung pinaghahati-hati ko na nga rin siya into pieces para nga talaga marami tayong mabigyan. At maya-maya nga lang din nahati-hati ko na nga sila at ganito nga karaming nahati nga natin. Kaya bago ko nga sila lutuan dito, binudbudan ko nga muna sila dito ng asin para mabawasan nga kahit papano yung lansa. Kaya naman nung natapos ko na nga sila budbudan ng asin, kinuha ko na nga tong isang galon ko nga na mantika para nga ilagay dito sa aking napakalaking kawa. Ang bala ko nga sana hindi nga natin paghahati-hatiin ngayon napakalaking isda nga na yun at ididiretso ko nga talaga siyang prito dito sa napakalaking nga kawa kaso mahihirapan nga tayo na paghati-hatiin yun. At talaga magdudurog-durog nga tayo pinakakarni nga ng oras na hinati nga natin yun kaya talaga hindi ko talaga ginawa yun. At habang hinihintay ko nga na kumulo nga yung mantika at uminit, ihanda ko naman nga dito yung pagkukotan nga natin itong mga isda. Naglagay nga lang ako dito ng napakaraming flour tapos naglagay din ako dito ng cornstarch at sinamahan ko rin dito ng asin at paminta. At naglagay pa nga ako na iba pang mga pampalasa para maging mas masarap pa nga lalo yung ating lulutuin. Kaya naman nung okay na nga yung pang-coat natin, nilagay ko na nga dito yung mga pinaghati-hati nga nating mga isda para nga talaga makotan na natin sila. At talaga nilakihan ko nga talaga yung hiwa nga dito sa mga pinaghati-hati nga namin tuna para nga talaga mabusog nga ng sobra yung pagbibigyan nga natin nito. Kinuton ko na nga rin itong napakalaking hiwa nga na to na mas malaki pa nga sa mukha ko kasi kasama nga rin ito sa pamimigay natin. At talaga sa sobrang laki nga na ito, pwede mo na nga kainin nga itong pang almusal hanggang pang gabi ha. Ito nga ang gagawin kong luto nga dito sa tuna nga na to. Ito nga yung favorite na luto ko sa mga isda kaya sigurado ko na matutuwa nga yung mga pagbibigyan natin. At dahil nga sobrang init na nga ng mantika, kinuha ko nga muna itong mga nakotan ko at ito nga muna yung ipiprito ko. Para nga talaga bumilis na nga ang trabaho para habang nagko-coat nga ako, meron na nga nagpiprito. Ito nga muna ang una kong nilagay itong malaking hiwa nga tapos nung nakita ko nga na talaga sobrang init na nga ng mantika, pinagsusunod ko na nga dito yung mga pinaghihiwa-hiwa pa nga natin. Bala ko pa nga sana na
ilagay na nga lahat dito yung mga pinag-coat natin dito nga sa mantika. Kaso sabi nga wag ko nga daw ilagay kasi hindi nga daw talaga sila mapiprito ng maayos. Kaya naman kada may mga luluto talagang inaahon ko na nga agad at naglalagay na nga ulit ako dito ng bago para nga talaga maprito na nga natin sila lahat. At talaga namamalikmat pa nga ako kasi kada inaahon ko nga itong mga pinrito nga natin isda para nga sila mga fried chicken. At buti na nga lang talaga napakalaki nga nitong kawa ko kasi dahil nga dito talaga mas napabilis nga yung pagpiprito natin. At habang piniprito ko nga itong mga isda nga na to, meron na nga nagsasaing doon sa kusina nga namin para nga mamaya hindi na nga kami mahirapan nga sa pagbabalot at talagang dire-diretso na. At sobra pa nga nakakatuwa kasi kahit na prito na nga natin itong mga isda nga na to talaga hindi nga nagliliitan yung mga size nila at malalaki pa nga rin talaga. At maya-maya nga lang din natapos na nga ako sa pagpiprito nga ng isda at dahil nga marami nagre-request na palitan ko na nga daw yung styrofoam na pambalot ko nga daw ng pagkain kaya pinalitan ko nga sila dito ng pambalot nga nagawa sa papel. Kaya naman inumpisahan ko na nga maglagay nga ng kanin nga dito at nilagay ko na nga rin itong pinrito nga nating isda. Talaga nagulat nga ako kasi mukha siya nga siyang chicken fillet sa sobrang laki. At sa sobrang laki nga nitong mga size nga na pinagpiprito nga nating isda talagang pahirapan nga ako sa paglalagay nga sa lagayan kasi ayaw nga magkasya. At hindi nga lang kanin at pritong isda ang kasama nga dito at naglagay nga rin kami ditong sausawan itong ang suka. Nagpatulong na nga rin ako dito nga sa mga kasama ko nga na magbalot para nga talaga mas mapabilis kasi marami-rami pa nga kaming babalutin. At dahil nga sa sobrang laki nga ng isda na niluto nga natin nakagawa nga tayo dito ng 170 pieces na pagkain. Kaya naman nung nabalot na nga namin lahat agad-agad na nga kaming bumiyahe para nga pumunta sa eskwelahan kung saan ko nga ipamimigay itong mga niluto ko. At talaga nasa biyahe pa nga lang ako talagang na-excite na ako na ipamigay nga to kasi marami na naman tayong mabubusog. At talaga sobrang nga nakakatuwa kasi pagdating ko pa nga lang doon ay nakapila na agad yung mga bata na pagbibigyan natin. Kaya naman nung naibaba na nga namin lahat nga ng pagkain, inumpisahan ko na nga rin ng pagbibigay para nga makakain na nga itong mga bata. At sa dami ko nga naluto, sigurado nga ako na hindi nga lang mga bata ang mabibigyan nga natin at lahat nga ng mga nandito. At yung mga nakikita nyo nga po dito, talaga sila nga po yung mga estudyante nga ng school nga na to na kahit nga ng mga nakapambahay nga na sila, talagang pumapasok sila sa eskwelahan. At talaga sobrang nga rin nakakatuwa kasi talaga mukhang nasarapan talaga sila dito nga sa niluto ko kasi talagang enjoy nga sila habang kumakain. Amazing!